19:20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yung ibig sabihin doon, go therefore. Ibig sabihin, pautos siya, it is a command. Amen. At kapag si Lord nag-utos, nagre-require siya ng obedience. Nagre-require siya ng actions, response. It is a imperative command that requires response. Yung chichirya. Tapos nung naging mabenta, nabawasan ng laman. Diba? Pero sa simbahan, sa totoo lang, sa simula, kapag nagsimula tayo sa discipleship, maaring merong mga hindi makakaintindi nito, maaring merong aayaw. Sa simula, parang mabagal. Pero, parang mabagal lang yun, pero yun yung mas mabilis. Sa discipleship, buhay ang principle na slow is fast. Sabihin natin, slow is fast. So, ibig sabihin ng pastor, mabagal pero mabilis. Oo. It can only it is only be possible with the proper understanding about the power of discipleship. Kasi si Jesus, ang sabi niya, go therefore and make disciples. Pero hindi yan ang focus ng maraming simbahan. Ang focus ng maraming simbahan, practice. Sa music team. Anong kakainin? Diba? Maganda naman yan, walang comment dyan eh. Yung preparation ng kanta, pero hindi pinopokusan ng discipleship. Kaya kahit mag-evangelize tayo na mag-evangelize, maraming darating, pero hindi sila magmamature. Marami pa rin magiging immature sa simbahan kapag lack ang discipleship. Kapag absent ang discipleship, kahit sobrang dami mo, konting problema, konting pagsubok, bigay at wash out lahat yun. Kaya tayo sa True Vine, dapat naintindihan natin ang True Vine churches is a disciple-making machine churches. Machine. Di ba church tayo, pastor? Ibig sabihin, nagpo-produce tayo ng disciple. Kasi di ba, disciple is a follower, learner, and imitator. Nag-review lang po ako para dun sa mga hindi nakasama nung nakaraan. Kasi itong the last time, lahat pwedeng sumama. Ngayon, ito yung mga leaders. Kasi I believe, pagkausap ko yung pastor at saka yung mga primary 12, may mangyayari na sa simbahan. Yung iba na bigla, leader pala ako. Oo, leader ka na. Sabi mo sa katiba, congratulations. Congratulations! Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Kasi bakit? Sa maraming simbahan, listen to me, sa maraming simbahan, ang discipleship is program. Maling konsepto ng pananaw sa discipleship yan. Discipleship is not just one of the many program in the church. Discipleship is the life purpose of the church. Kasi kung ang programa lang ang pananaw natin sa simbahan, pagdating sa discipleship, diploma at certificate lang ang katapat nun. Kaya pansinin nyo, dami na, yung mga iba, dami ng diploma, dami ng certificate, pero walang na-disciple, walang na-evangelize. Diba? Ang daming makakapal na certificate, pero hindi ito ubusan at padamihan ng certificate. Ang disciple kasi, hindi mo pwedeng i-fake. Kasi discipleship, hindi mo mapipake yung marunong sumunod. Yung gustong matuto. Yung mag-i-imitate sa kayang gawin ni Lord. At ganoon din sa pastor niya. Kaya ang sabi ni Jesus, go therefore and make disciple. Kaya kapag aharap tayo ulit sa Diyos, itatanong niya. Kasi yun ang huling habilin niya eh. Di ba? Halimbawa, binilinan ka ng nanay mo, manese ka, magsaing ka. Pagdating niya, anong tatanong niya? Anong tatanong niya? Tutod na ka. Hindi, di ba? May mlansya na ka. So, anong itatanong niya? Menese na ka. Kasi yun ang binili niya eh. So, pagdating ni Jesus, anong itatanong niya sa atin? Di ba? Nag-disciple ka ba? Yun ang tatanong niya. Hindi yung, masabi ka ba, boses? Ha? Pilala mo nga yung bike ko. Di ba naman kayo? Pilala may backslide dahil kaya ka. Di ba yung tatanong niya? Hindi yung tatanong niya.
Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Di ba? So, kung ano ang huling habilin ng Panginoon, yun ang itatanong sa atin. Di ba? Discipleship eh. Kaya lang, ang discipleship hindi lang wini-wish yan. How I wish I will become a disciple. Walang accidental disciple. Walang aksidente na naging disciple ka. Because a true, genuine disciple can only be possible if you are intentional. Sabi mo sa ko, intentional. So pag di-disciple, sinasadya. Sabihin mo sa katabi mo, sinasadya. Sinasadya. Diba? Sabihin mo sa kabila, sadyain mo, baby. Di ba ganun ang discipleship? Alam niyo anong pag-disciple? Di ba? Hindi madali, pero posible. Oo. Hindi madali mag-disciple, pero mahirap talaga mag-disciple. Pero posible. Kaya lang kasi sa atin, kapag mahirap na, parang umaayaw na tayo. Oo, mahirap, pero posible. Hello? Halimbawa, sasabihin mo, pinanla mo kasi na hindi siya talaga ngayon church mo yan. Ilan lang kasi talaga yung nagre-respond. Eh di simulan mo sa gusto. Yung ayaw, hayaan mo muna. Eh, ilan ang mga disciple ni Jesus? Ilan? O, tingnan nyo, dun sa 12 disciple na yon, yun ang ginamit ng Diyos para maipangaral, ikalat ang mabuting balita sa buong mundo. 12 lang yun. O 12 disciple lang yun. Ikaw, kung meron kang 2, 3, 4, eh di, kung yung Palipuan, yung Angeles, yung San Fernando, yung kumpanya, pwede. Kaya lang ang tanong, paano gawing disciple yan? Diba? Diba, madaling sabihin, ay, ma-disciple! Nino? Kasi di ba disciple, sumusunod ka. Tama? Halimbawa, disciple na akong pastor ko, tutokyan niya. Nekay. Di ba? Nekay, nekay mo. Hindi. Di ba naalala ibig sabihin ng disciple, matetes nung nakaraang meeting natin? At ibig sabihin nun, sinusunod niya yung teaching ng kanyang leader, ng kanyang discipler, tinitingnan niya yung buhay niya, gusto niyang i-imitate. Kaya pag tayo nagdi-disciple, dapat maayos at pinipilit natin maging maayos ang buhay natin. Di ba? Halimbawa, siyempre, pati ako. O kaya, ang discipleship is helping someone to put their life back into order. Ibig sabihin, wala sa ayos ang buhay natin, kaya may gagamitin si Lord para tulungan tayo na may ayos ang buhay. Hello? Kaya alam nyo, lalago simbahan ng bawat trubine kapag hindi lang attender ang meron. Amen. Because attender, they will just going to attend. Di ba? Yung member, they are just member. Ano bang sabi ni Jesus? Go and make members. Di ba? Go and make attenders. Dinagdagan pa natin ang ministry, di ba? Go and make dancers of all nations. Di ba? Di ba? Meron bang pababagong buhay pag sumayaw-sayaw silang ganyan? Wala. Hindi ko naman sinasabing masama ang dance. Hindi ko naman sinasabing go there or make singers. Hindi naman masama, hindi naman pangit yan. Pero baka yung masyadong focus natin, hindi yun ang pinapapokus sa atin ng Panginoon. Tuloy pa rin ang kanta, tuloy pa rin yung sayaw, yung asiring, tuloy yan. Pero dapat hindi tumitigil ang discipleship sa loob ng simbahan. Tumigil ang lahat, wag lang ang discipleship. Kasi bakit? Kung pagandahan lang ng boses, eh di sana malaki na lahat ng simbahan. Ang dami magandang boses eh. Di ba? Kung papogian lang ng pastor, eh di sana matagal ng mega church si Pastor Edward. Pogi pa nga natin. Di ba? O di ba? Birthday niya, pagbigyan na natin. Birthday na naman po, pag-break, pagbigyan kayo. Di ba? Hindi yun eh.
Talaga, magpapalago ng simbahan kapag ang simbahan nag-focus sa intentional discipleship. Napansin nyo ba? No? Dati, pupunta tayo sa simbahan, uuwi. Parang simba uwi lang tayo. Ngayon, kung anong madat na nila, yun ang kanilang gagayahin. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nagbago ka na. Bakit? Kasi, sabi mo sa katabi mo, naku, gagayahin ka. Oo, gagayahin ka. Kaya umayos-ayos ka na. Ayos-ayos tayo, tita. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang, mabait na yan. Pagtulog, sabi nila yan. Di ba? Makikita mo talaga yan kung kapampangan yan. Kung mabait yan, pag di siya natira ng kanin. Ay, di ba? Galing sa trabaho. Di ba? Pero no, pagkat kailan ng nasa, di ba? Lalo na nung yan naman mag-low carb. Nung yan naman mag-no rice, so itang daya na, niras buntok. Di ba? Hindi ka high blood siya, di ba? Hello? Kung umuwi ka pastor, nakababangin nasi yan. Dali ka naman. Di ba? So yun po, no, ibalik po natin yung tamang focus ng simbahan. Kasi na-out of focus tayo. Marami tayong programa na po pwedeng gawin. Mga kung ano-ano mga kabisiyan natin. Kung hindi yan nagpuproduce ng disciple ni Jesus, itigil mo muna. Hindi ko sinabing itigil mo na kailanman. Itigil mo muna. Kasi ginagawa natin malamang good. Yeah? Everything that we do, maybe they are good, but they are not the best and the right thing to do for the very specific moment at time na kailangan. Hello? Kasi ang discipleship hindi magagawa kapag nasa pulpito ka. Pag nasa pulpito ka, walang discipleship dito. Preaching, teaching, encouraging, instructing ang mangyayari. Pero pag bumaba ka sa pulpito, umupo ka, kinausap mo, disciple mo, nagkakapi kayo, kumusta ka na? O, kumusta ang spiritual life mo? Halimbawa, tatay na siya. Diba? O, tatay ka naman. O, kumusta ang pamilya mo? Kung mabait ka ba ang asawa sa iyong asawa? Diba? Tapos, pag-uusapan namin yung finances niya. Kumusta naman ang finances mo? Tapos, sapat ba yung kinikita mo para sa bayaran ng mga bills or na-dedicate mo ba yung misis mo? Tapat ka ba sa pagta-tithes and offering mo? Yan, stewardship. Tapos, saka mo pa lang ngayon tatanong, makinig kayo mabuti, saka mo pa lang tatanong yung disciple niya. Nagpo-form ka pa ba ng disciple? Nandiyan yung PID, di ba? Di ba? So, pag nag-PID kami, ito tinatanong ko. Yan ang itatanong sa inyo ng pastor nyo. Di ba? Ayan, so gusto din niya magpa-PID. So, may ini-invite ka ba? Ilan ba dinidisciple mo ngayon? Ilan ang pinagpe-pray mo? So, tingnan nyo po ito, no? Tingnan nyo to. Kapag mali ang ating pananaw sa discipleship, hindi natin matutulungan ng tao sa kanyang paglago. Mape-pressure siya. Imagine, may problema sa pamilya, hinahanapan mo ng disciple. Wala siyang may i-produce na pera para sa pamilya niya, finances. Nasa anong nawin mo? Walang mangyayari doon. Kaya, I believe yung church growth is just the byproduct of church health. Kaya mag-grow ang isang individual kapag healthy siya. Hello? Para sa isang halaman, mamumunga yan kapag healthy yan. Hello? Kaya yung iba, mabunga nga lang, pero walang bunga. Hello? Kasi anong sabi ng John chapter 15? Tinawag ko kayo para mamunga, hindi magbunga nga. Kaya, it will speak. Ang mangyayari, ang magpapatunay, yung hindi lang yung pagsasalita natin, kundi resulta ng ginagawa natin. Kaya ito kapatid, balba, pinili ka ni pastor, ni pastora na i-disciple ka niya. Ito tuturo niya sa'yo. Concern kasi tayo nun sa mga taong din-disciple natin. Kaya po ako no, sa biyaya ng Diyos, yan po yung ginagawa ko pag nag-PPID ako.
Usually, lumalabas kami sa restaurant, kumakain kami. Dahil yung pag mga high school lang yan, ay mga pang Jollibee, yan, mga McDo, KFC. Eh kapag mga college naman, yung mga coffee shop na. Eh kapag may mga mga negosyante na, eh sila na, dati ang laki mo ng puhunan ko dun sa mga estudyante na yun. Oo, kasi bakit? Lahat yan, estudyante, ikaw gagastos, ibahon lang yan eh. Pero nung ay naku, may trabaho na, abay, bumabawi naman. Diba? Tapos nung naging nagka-negosyo na, o mga successful person, abay, iba na. Ang pinupuntahan nyo na, iba yung parking. Diba? Iba yung mga chef na, diba? Eh dati mga lang yan, mga may pangkarinderya, may pang... Siyempre, depende dun sa dinidisciple mo. Diba? Oo. Kaya, mabagal sa simula, pero mabilis. Dahil hindi numbers kaagad ang focus natin. Ang focus natin, individual. Kasi minsan ang numbers, ang nakakaano sa atin, ilan na kayo? Ilan ang nag-a-attend? Hindi, ilan ang disciple? Kasi yun ang disciple, yun ang magbibring ng multitude. Oo. Kaya tingnan nyo, di ba? Ano ang nagpapalago? Hindi naman attender, hindi naman member, disciple. Kaya ang sarap na kapag sa loob ng simbahan may mga disciple. Oo. Yung napapaligiran ka ng disciple, yung disciple kasi may concert yun. Yung hindi disciple, naghahanap lang ng pagkakamali. Marami kayong makikita ang pagkakamali sa simbahan. Kasi sabi ng Bible, when you seek, you shall find. Kasi ba, kung ikaw yung maghahanap, may makikita ka. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo lang. O, may makikita kang mali dyan sa mukha niya. Tingnan mo, di ba? Sa buhok, may makikita kang mali dyan. Tama? Kasi biblical naman yun eh. Kung anong hinahanap mo, makikita mo. Kaya pag ganap ka ng mabuti, makikita mo mabuti. Pag naganap ka ng pangit, makikita mo yung pangit. Kaya ano nga hanapin mo? Kumanap ka ng pangit? Kumanap ka ng... Minsan, makinig mo din. Minsan, pinapakita talaga ng Panginoon yung mga kakulangan, hindi para punaan, kundi para punuin ang kakulangan. Ulitin ko yun. Minsan, pinapakita ni Lord yung kakulangan sa simbahan o sa leadership, hindi para punaan mo lang, kundi pinakita ni Lord sa iyo in a right perspective, sa tamang pananaw, para ikaw ang gamitin ni Lord, punuan yung pagkukulang na yun. Ganun yun. Di ba sa isang pamilya, wala namang perfect na pamilya eh. Di ba? Nengkay, magana kayo, nengkay, sosoning yan, nengkay. Di ba? Nengkay, makamud yan, nengkay, like and mood, di ba? Pero uling anak me, kaluguran me. Di ba? Eh, pwedeng sabihan kaya, sure ako, naku, di ka kumengin anak ko, ha? O may bulang ka nung sabihan ng, sure ako, tatako, di ka kumengin tatang ko, ha? O di ba, yan, nagtupos. Minsan, ganun din, no? Para ka pastor, yan, pwedeng pastor ko. O nung sabihan na ng pastor, para ka na membro, di ka kumengin membro. Di ba? Hindi maganda. Kaya kapag may nakita tayo hindi maganda, tayo, madamang ang binigyan ng burden ni Lord para mag-ayos ng mga bagay. Yun ang nagagawa ng discipleship. Di ba? Minsan, sa discipleship kasi, baguhan ng buhay. Alam mo, sa totoo lang, mas madaling magbago ng church kaysa magbago ng buhay. Oo. Eh, sabi niyo, parang napin mo na yung kanya. Eh, sa akin church na hindi. Di ba? Eh, tama ka pa umislahan para yung sinya. Kailangan pa tayo. Gano'n? O di kaya susunod, nung biyasa kang kumanta, mag-volunteer ka. Pwede niya ako napuntok ko, kaya nagatang mag-umpisa. Open religion is better than secret love, di ba? Tama. Sa totoo lang, mas magaling magpalit ng church kaysa magpalit ng buhay. Pero, di ba yung ibang tao na hindi strong sa discipleship, hindi nila naiintindihan, ang sasabihin nila, ay, perfect in church ini, luta na ako kaya ano, pang masanding ka rin. Pagdating mo doon, hindi na rin perfect.
Kasi bakit nandun ka na? Diba? Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, ganun pa rin. Walang perfect na church. Akala mo daw okay sila kasi bakit hindi ka lang involved dun sa leadership at dun sa loob. Nakikita mo lang yun sa labas. Kaya binigyan ka ng opportunity ng Panginoon na para makita yun, nagdaling ka dito kasi gagamitin ka ng Panginoon. Di ba, wala nga ang mga kwata lupa lang masaya. Mga kakit, artista na lang, may politika na pa. Mga kakit, successful nung yung kanilang karir, mag-politika na pa. O rin nga, politician na, may artista na. Kasi bakit may hinahanap sila na hindi nila makita, hindi nila maramdaman. Kaya may litunan yun. Hello? Sabi mo sa katabi, buti nila ikaw, nasa tamang katinuan ka. Nasa tamang katinuan tayo. Ha? Sabi nung iba, sabi na rin, may atin ko pag-ibig. O di pastor rin, ikalagat ko niya nga kayo. Share mo na natin po. Di ba? Hindi, para po umayos yung buhay natin. Kasi pag umayos ang buhay natin, aayos ang kabuhayan natin. Pag naayos ang kabuhayan natin, mas lalo natin magagawa ang ministry at magiging effective po tayo. Amen po ba? Kaya, huwag ka nang mag-isip ng ibang church, dito ka na dinala ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, kainin ako. Hanggang nang mangyari. Sabi mo, dito ka na, kahit anong mangyari. Diba? Kain na ka, hanggang datang na yung Lord. Diba? Nakaminisip ko. Hanggang minisip ko, ako nakaka-focus. Diba? Hello? Wala na ka dapat kaya, wala na ka dapat, mag-double mind. Kasi bakit delikado yung nagwa-isip? Meto nga mo Diba? Meto ka isip dapat, itang isip na is two. Amen po? Kita po nga babalo? Yes! So ngayon, no, gusto kong maintindihan natin ang concept ng discipleship. Kasi yung sinabi ko kanina, PID, Personal Intentional Discipleship. We cannot do discipleship accidentally, but we can do it intentionally. Si Jesus, di ba, tinuro ko ito nung nakaraan, pumili lang siya ng iilan. 12 ang pinili niya. 12. Ilan? Wala naman pong magic doon. Ngayon, kung wala ka pang 12, 2 ka pa lang, o dagdagan mo na lang. Amen. Di ba? Huwag kang pumuli-konde mong sarili. Ganyan nila ako ba? O di simulan mo na sa isa. Sa dalawa, tatlo, apat, siguro naman bago dumating siya, makaka-12 ka. Diba? Yung iba kasi nahihirapan, ay, kaya pwede sa akin yun, kaya pwede mas sa mundo, kaya pwede. Bakit? Wala na ka mga disciple na ang anghel bisakpan. Kaya nga ang ginawa ni Jesus nung sinelect niya, pinorm niya yung karakter. Yung first is selection. After ng selection, formation. Amen. Di ba? Tignan mo yung katabi mo, gusto mo bang ma-form? Malagwa, pero masalig. Minsan masakit. Pero, atin po waring panulong yung masakit. Di ba? Lalo na po, kailangan kang may injection antibiotic. Di ba? Lalo na, natatakot kay Kara, yung kalupa ng birthday ko yun. Ako palaya ko. Wala kaya tapatin niya kay sa niya karay-karay. Diba? So yun po, no? Gusto kong makita natin. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Yung book po ng Timothy, letter po yan. Letter po yan ni Paul sa isang bagong pastor. Sa isang baguhang pastor na si Timothy. No, para maintindihan natin ang context ng book ng Timothy. Tapos, eto ang sabi ni Paul kay Timothy na nagpapastor. No? Hindi batikang pastor, kundi nagpapasimulang pastor na isang leader ng gawain. Sabi niya, anong sabi niya? Ayan, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Alam nyo, si Timothy, hindi naman yan na-disciple o na-win ni Paul. Hindi. Si Timothy, lumaki yan dahil sa magulang niya at sa lola niya na Christian na. Okay? So bakit gano'n na lang ang tawag ni Paul kay Timothy? My son. Sabi niya, di ba? Yun din, my son. So alam niyo mga kapatid, gusto kong bigyan ng diin yung verse 1. Oo, maaaring hindi ka dito nakakilala. Hindi mo dito na-meet si Jesus, hindi ka dito tumanggap sa Trubay, mga sa ibang church. Pero tingnan niyo yung spiritual adoption na ginawa ni Paul kay Timothy. Kasi si Timothy, sabi ko nga, hindi naman yan na-convert dahil kay Paul. Nakakilala sa Panginoon si Timothy dahil sa nanay niya at saka sa lola niya. Pag binasa niyo yung buong Timothy. Ngayon, bakit ganyan ang tawag ni Paul kay Timothy, my son? Sabihin natin, spiritual adoption. Di ba merong adoption sa atin legally? Di ba? Sa Pinas, halimbawa, gusto mo mag-adopt ng bata. So may proseso yun. Gusto kong maintindihan nyo to bago kong basahin yung verse 2. Merong isang kwento na sa US na nag-adopt ng anak. Tapos, yung bata wala namang kaalam-alam. Siyempre, yung mga magulang lang kasi in-adopt yung bata noong mga 3 months old lang. Siyempre, bata pa yun. So, lumaki yung bata ng buong pagmamahal ng kanyang mga mga parents niya na hindi naman biological, kundi yung nag-adapt sa kanya. So legally, anak na siya, pero hindi siya biologically. Okay? Kasi sa papers lang in-adapt. So ngayon, nung lumalaki yung bata, nakita niya yung itsura niya, wala siyang kamukha sa nanay at tatay niya. Kasi nga, wala naman siyang dugo na talaga eh. Biological, hindi naman eh. Legally, kasi in-adapt. So ngayon, nagtatanong siya sa isip niya, sa mga klase niyan, niloloko siya, binubuli siya. So to make the long story short, nung magka-college na yung bata, na nagkaroon siya ng confusion, nagrebelde, nag-drugs, kung ano-anong kalokohan ang ginawa. Nagtataka ngayon itong mga dalawang mag-asawa na saan ba kami nagkulang? Wala naman silang pagkukulang. In fact, pinaaral nga siya sa magandang eskwelahan eh. Sa mga mamahaling eskwelahan pa. Itinuring siya na higit pa sa anak. Bakit ganun ang nangyari? Kasi bakit? Yung nanay at tatay, in-adapt yung bata. Pero yung bata, hindi nag-adapt sa magulang. Nag-gets niyo? Minsan ganito no? In-adapt ka ng pastor sa simbahan. Pero hindi mo in-adapt yung pastor bilang pastor mo. Kaya ito, si Paul, hindi naman nawin niya si Timothy. Christian na siya. Pero, tingnan niyo ang tingin sa kanya. Anong sabi sa kanya? My son. Kaya ito po, kung hindi man kayo lumaki ng Trubay, hindi man kayo dito na born again, hindi man kayo nakakilala, pero nandito na kayo ngayon, kailangan maintindihan niyo yung spiritual adoption. Di ba yung pastor, pag may pray ka, mamahalin ka, ikaw para may reservation ka. Titignan ko muna kung talagang dito. Kanyang-kanyang ka pa, di ba? Ibig sabihin, buong puso kang tinanggap, ay may buong puso mo rin silang tanggapin. Hindi nyo ba yung ibig ko sabihin? Kasi hindi magiging effective ang discipleship kapag may reservation. Imagine yung nanay, pinaaral, lahat ng pangangailangan niya, pinadede, pinila ng damit, lahat, pinila ng kotse, lahat binigay eh. Pero yung anak, hindi nag-adapt. Nung malaman niya na in-adapt lang siya, bakit hindi niya naisip na, hela ako man pala talaga anak, pero liguran na ako higit pa bilang anak. Dahil hindi niya nakita yun. Ang nakita niya, kaya pala ako kaluto. Kaya pala iba ako nagkata ko kalapit na. Maaaring hindi nga siya kamukha, pero higit pa naman yung pagmamahal na pinadama sa kanya. Diba?
O talaga yung may pastor, magpapastor. Kalupo, waping pastor, hindi kayo makaya kalupo. Payak ko, ha? Huwag matuloy niya, pastor. Lahat mo po dito, ha? Alam nyo, naiintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Yes! I-adapt po talaga. Kasi tayo ha-adapt tayo ng pastor natin, mamahalin tayo. Diba? Bahala, doon pag-pray na ka. Diba? Punta nga kain ng maloko kasi puro pa problema yun, Lord. Lalo ba pagdaanan? Diba? Kapag alampas, ano? Diba? Kasi ginagawa mo. So, i-adapt mo na pastor mo ngayon. Ha? Ako talaga ko talaga mag-amen. Kaya nawala ka. Amen ba? Kasi hindi mag-workout ang discipleship kapag walang proper understanding nito. Kaya pansinin nyo anong tawag. Dapat ang simbahan, ang konteksto ng simbahan, ang concept ng simbahan, dapat pamilya. Pansinin yung simbahan, yung mga dating nakagis na natin. Di ba? Kalugtapang mga yan, manyoso tangga. Ha? Ha? Manyoso kong dapat kitang kaili o wala, nung ka rin malapit. Kaya? Kaya ba, nahihil naman na, pagpilata mo ka niya, kaya palwalmin lang. Ha? Tapos magluklok tambag yan, medyo banal ka, di ba? Kahit ka nakota mo, medyo mahinaan ka lang. Kahit mo tang nigig ko kay, ko ko nagigig ka na. So, di ba? Wala lang, religious lang tayo. Pero pag sa loob ng simbahan, nakatama, di ba? Yun yung Sunday ko. Ngayon, baka wala nang sumasaw-saw sa kaliwa, sa kanan. Pero, eta naman pipila po ang communion, di ba? Itang teori, ipipila ta dati. Hindi ka tiyempo ito, palwalming nila. Tiyempo yan, tiyempo, sabi ako. Pero wala mo rin. Baka ngayon, ganun pa rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi na. Magsisimula yung pag in-adapt mo pastor mo kasi i-adapt ka naman ng pastor. Wala lang kayo pastor mo kanya. Hello? O yung pastor, naniniwala na ba kayo sa mga membro? Di ba? Yung paparating pa lang sila, nagre-review kasi pastor, siya, kasi bakit ang daratang ka mga sumisyon niya? Aluway kang daratang ka pa, praise ka, brother, sister. Maka-bless ka. Di ba? Tama ka niya. Aluway kang daratang ka pa, pastor. Hallelujah siya. Ano naman kaya problema ng dalalin? Ano naman kaya Jesus sa dalalin? Ano kaya, hello? Di ba yung kararatang mong makanyan, papanalagi, pastor. Kasi bakit? Atin niyang kakantin, niyang kasama. Atin niyang kaya bebe, Kristo. Di ba? Ano ay tapos? Diyos ko na naman kaya reklamo na nito. Di ba? Diyos ko na naman kaya nag-preaching. Di ba na naman kaya? Hindi mo yung power. Diyos ko itang power ko, hindi ginalo. Di ba? Wala na naman ka. Diyos ko na naman. Pastor, mag-meeting ka po. Sige. Hello? Hindi ganon. Ayusin, itatama, pero pasok, masabi ka ba tayo? Huwag ganun eh. So, representative na yung Lord dyan, may kanya na. Ali, kasi, i-pastor, subong niya ako. Kaya ako senior pastor din. Amen. Aliwa naman tang nisulti, susumbong ko. Sora ba mag-preach pastor, sining ko yan? Pinatagal mo, siyempre sisip ko niya eh. Pero alam nyo, to balance it out, kailangan talaga tulungan. Saya ng puso. Tulungan nyo. Di ba, ako, di ba?
Nung nagpipreach ako, tinatry kong mag-English kasi nararamdaman ko gagamitin ako ni Lord sa ibang bansa. Di ba? Pero napipikon ako eh. Kasi bakit? Kauli ko pa mo, sagi ako sa akin, Daddy, adaringan ako, ilan pa yung Jeanette? Di ba? Yung babae, she. Yung lalaki, he. Pag marami, are. Sabi ko, gusto ko sa'yo mag-pastor. Yung pwede ko mag-backslide, mag-backslide na ako lang. Di ba? Yung mga gano'n. Kasi talagang hindi naman ako sanay mag-English. Di ba? Pero dahil dinadala tayo ng Panginoon dun sa next level, kailangan ako matuto. Kahit masakit. Imagine mo, persecute na ka rin sarili mong anak. Didinan mo lang bakal, panyali mo ang ngalan, kaya gana-gana. Pakanan mo lang ay, mali yan. Adan eh. Oh, so? Ilawok lang ng mga ganito. Oh, kahit kung nanda ako pa, balad akong kusitan eh. Noon tama ang dad, yan. Kahit ko tasabihan ko, ilang ang kukotran, magsalita ka pa. Sabi ko, inakuulan, kaya na akong masusulkin eh. Di ba yung mga ganon? O sa pagkain. Siyempre, lulan eh. Siyempre ako, meron kong kugay bari, buri pa mga bari mo eh. Di ba? Nakatisabot eh. Buri yan, nakaba. Nakaba na geman, di ba? So, alam niyo, masaya po sa simbahan pag naintindihan natin ito. Amen. Kasi di ba kapag sa pamilya, ang simbahan, ginawa natin yung concept ng pamilya. Alam, perfect eh. Pero uling anak ni, uling tatang ni, kalukuran na yung pamurin. Di ba? Di ba yung anak nagkamali? Eh, nakamumuli! Kahit mo ata mga bandang alas 12 na minuli niya anak mo. Di ba? Yan, kahit mo magaling, kaya pamamaman. Kahit pinanit eh, mga anak mo, di ba? May nga anak mo. Ganon din sa church. Minsan kapag ang concept, di ba, nikay, magtampo ka. Pero magbalik ka pa muna. Kasi pamilya ka. Di ba? Oras na pa. Okay, sige. O ba, hindi, tuloy natin to. So, naintindihan natin yung spiritual adoption, ha? Okay? So, nandito ka na ngayon, ina-adapt na kita bilang senior pastor, at trubay ka na talaga, huwag ka nalayas dito, ha? Ito na yung bahay mo, ito na yung tahanan mo. Sabi mo sa katabi mo, garinig mo yan. Alis, ito na tayo. Kasi bakit? May pinapagawa si Lord, eh. May pinapagawa si Lord. Makinig kayo mabuti. May pinapagawa si Lord, kaya kailangan ng kasama. Si Jesus nga, si Jesus tayo, kaya may kasama pa dapat siya eh. O si Jesus yun, pero pumili pa rin siya ng 12. Amen. Kaya mga pastor, ang dami maagang namamatay kasi bakit ginagawa lahat? Pastor, mukhang nakakabuhay mo pag nag-discard mo. Amen. Papahaba ng buhay yung pag-disciple. Nagde-delegate ka kasi. Amen. Di ba? Hindi yung ikaw na lahat. Di ba? Ikaw nagbukas ng church, ikaw naglinis, ikaw ang kumanta, ikaw ang gitarista, ikaw na yung, di ba? Hello? Kaya yung mga pastor na gano'n, medyo mahal po natin sila. Pero dapat matuto na tayo. Amen. Buti na lang tama po yung prinsipyo na iniwan sa atin ng yung pastor. Pastor Paul. Diba? Ito, yung teacher siya, marami siya matulungan sa atin. Tuloy na nito, verse 2. Ano sabi ng verse 2? Baliwala ng spiritual adoption, ha? Okay. Anong sabi dyan? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Galing. Hindi na tayo magkasabay-sabay. Itakta namin sabay-sabay. Kaya, so, sabi dyan, di ba? And the things you have heard me say. Okay? In the presence of many entrust to reliable people who will also be qualified to
Alam niyo, para lalo nating maintindihan ng discipleship, gusto kong bigyan ng picture ng discipleship. Di ba kapag may picture, maintindihan natin? Ayan natin. Pakita may picture, Kim. Ayan. Si Paul, tapos yung reliable person, at saka yung qualified to teach others. Ang discipleship, hindi masasabing disciples. For example, dinidisciple ko si Pastor Ed. Si Pastor Ed walang dinisciple. Hindi discipleship yun, teaching lang yun. Kasi picture ng discipleship, dinisciple ko si Pastor Ed, nag-disciple siya, at yung disciple ni Pastor Ed, nag-disciple din. Hello? So yun ang discipleship. Hindi pwedeng masabing discipleship kung dinidisciple ko si Pastor Ed, tumigil sa kanya. Hindi discipleship yun. Ang discipleship continues yun. Kaya sabi niyan, and trust to reliable men who will be also qualified to teach others. Sinong kausap ni Paul dito? Si Timothy. Sabi niya, Timothy, huwag mong ipagkatiwala ang isang mahalagang gawain dun sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Hello? Ibig sabihin, kaya ka pinili, mukhang makapagkakatiwalaan ka. Kaya lang, sa totoo, mukha ka lang. Sabi mo sa kanila, totohanin mo na. Okay, basahin natin yung maganda kasi yung maganda yung sa Proverbs 25:19. Basahin natin to bago natin balikan yan. Proverbs 25:19, anong sabi diyan? Meron diyan, kikihipon mo lang. Proverbs 20, ayan. Putting confidence, yan yun to. Yung verse lang. Okay. Putting confidence in an unreliable person in times of trouble is like chewing with a broken tooth or walking on the lame foot. Ay, tingnan nyo. Kung makalbag kang ipan, magbabulgam ka ba? Diba? Nabagay, ibig masakit na rin, ay, dyan ang babulgam. Diba? Mitura niya ang bagya. Walang kiro yung bumbong mo, mitura niya yung katawan mo, diba? Tama? Di ba kapag masakit ang ngipin mo, kahit ang sarap ng pagkain, pinipigilan mo kasi pag tinamaan, mitura niya ang bagya, wala mitura na kanay ka na ganapangat awi. Di ba? So yun daw, anong sabi niya? Putting confidence in the unreliable person in times of trouble is like, ano siya? Broken tooth. Ibig sabihin, pag inalintulad dyan, yung tao hindi mapagkakatiwalaan, para siyang bulok ng ngipin. Yung ngipin, bakit may ngipin tayo? Para panguya. O yung may gamit, di ba? So, ganun daw. So, in short, ang tao hindi mapagkakatiwalaan, sakit ng ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, praise God. Praise God! Hindi sakit ng ulo yan. Hindi sakit ang ulo. Hindi. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Pablo, doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ibigay natin, piliin natin yung reliable. Hello? Tingnan mo yung katabi, mukha namang reliable no? Amen. Sana ba kung matapos tong mentoring natin, hindi lang mukha. Talagang reliable talaga. Maaasahan. Sabi mo sa katabi mo, maaasahan ka ba? Ha? Alam mo, di ba, sino yung mga nag-aaral, di ba? Pag nag-aaral ka, di ba merong mga thesis, tapos group? Di ba? Group work yung thesis. Tapos, lahat ng mga kagrupo mo, hindi sumama. Hindi nagre-research. Di ba? Matutuwa ka ba? Tapos, nung dinipensahan mo, ikaw ready ka. Tapos, hindi ka ang tinanong. Ibagsak kayo. O ngayon, bakit? Dahil dun sa mga hindi maaasahan kasama. Amen. Kaya ang sabi ni Pablo, ni Paul, ipagkatiwala mo dun sa mga taong maaasahan. Kasi bakit? Pag kasama mo, hindi maaasahan, anong sabi rin?
Anong sabi nung ano, yung bandang dulo? Nakunin mo siya na. Yung praros ka. Anong sabi nung bandang dulo? With a broken tooth or walking on a lame foot. Alam niyo ba ang ibig sabihin niyan? Sa Tagalog, pili. Imagine kung yung kasama mo sa takbuhan, pilay, mananalo ka. Di ba? So pagkasama mo lahat pilay, ano mangyayari? Tara na, let's go and win souls and make disciples. Sige, pastor. Dahil ako pulayin na tara. O maglakad lang mo, di ba? Dire-diretso lang. Wala hindi nga, pili na ka. Sige, pastor. Sige, pastor. Sige. O tara na. O di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka pipilay-pilay. Kaya kapagpangan, kapapate-pate. Kapapate-pate, abe. Diba? Hello? Kaya paano bibilis nga naman yung paglago ng simbahan kapag ang kasama mga pilay? O, pagkasama mo, parang bad tooth. Diba? Ano yun? Sakit ng ulo. Sorry na. Lord, paparusan mo ko ba? Hindi namin baka ini-disciple. Lord, hallelujah. Nalaman na ako. Diba? Hello? Anong gagawin pag sirain ng ipin? Anong gagawin? Bunutin. Bunutin mo. Papasta mo muna. Sabi mo sa katabi mo, Ops, mangailangan kang pasta. Root canal o bagot. So may bagot, bila ko na. Yay! Wala mo rin bagot, pasta o repair depa. Hello? May natututunan ba tayo mga kapatid? Kasi kapag yung isang taong hindi nagpapadisciple, yun ang magiging resulta nun. Di ba? Ang dadat niya sasabihin ni Pastor, kokot. Ay, mabisip to. Hello? Amen. Magwinta, mag-disciple ka mo. Halika! Di ba? O tita project, kailangan takong saling TV. O mag-TV ka. O di yan. O di ka napagkasyon nung ano matinta mo. Wala pili, kailangan niya pili. Amen. Hello? Amen. O, ang maganda mo mentoring ng pastoran O maganda, pwedeng palandunin ko na mo. Kanya pinalamilyari ulit palandunin ko mo Kaya nga meron tayong gustong mangyari, kaya tayo nagpapadisciple at nagdi-disciple at kaya tayo ma-attend ng mentoring para maturuan. Amen? O niyang kaya, di ba? Niyang miminom kayo. O niyang magpag-indretos. O nano ka pa rin kayo mo. Tiraras ka nga ba? Di ba? Niyang magwawo ka. Di ba? Kanta-kanta ka ba, abe? Di ba? Gasintonado ka na, kampaki. Amen. Kaya kanta ko, no si balasi, di ba? Okay. Minimuha recipe mong bali. Anak paki, bakit? At mo kasi na, kalondoy. Oh, di ba? Kalondoy mentore. Oh, di ba? Kaya lahat ang pagtaw, manutang tao ba natin ito? O kanina makagawa ka paralan. O potang ating gay, o potang ating convergence, di ba? Ay, isa-usapong taon, hindi na lang pera. Pero dati magtawag ang lang pera. Hello? Kaya, unahan mo babae yung tana. Diba? Isa-usahan talaga ng taon, hindi na O dati kang bengi na, birasa ka pang galing ang dokin dalan Hello? Hello? Mapupuya ka kaya kwentong kutsero mo Amen. Dito hindi naman kwentong kutsero ito, nababago buhay natin. Tapos, magiging instrumento tayo ng pagbabago ng Diyos sa iba. Di ba pa?
Maasahan mo ba kayo ni Pastor pag sinabi niya, mag-evangelize po tayo? O dapat tuwid na yung paa mo. Ano kahit ako, sige Pastor, lower tapon to. Diba? Hello? Hello, ay tanga. Pastor kasi. Hello? Pastor kasi, hindi ko pastor eh. Di ba? Nakakaligid yan, pastor niya. Ingay namin kaya na ako susunod. Kaya susunod, mamipili naman. Hanggang kung ating mini-bless kaya kayo, eh mag-isa ng bibyan. Nung pete, nung ang deta, wala na kang bibyan. Di ba? Hello? Kanya nga kang washing, alam niyo kung washing machine ba na mabilis ba na makakapag-cell group ko. Alam din nila na kang washing machine, di ba? Hello? Kasi mumuran nini, kailangan ating magkain. Ito biglang mura na po. Hello? Pag-pray ka nga na, kanya din ninanak ang anak, Lord, di nga na ako bukas yun. Di ba? Kanya nga lang anak, mag-pray ko. Kanya din ninanak ang anak, Lord, gagamitan beso at tagalime. Blessing yan eh. Di ba? Kaya ako, okay lang mo din anak nung tuturo ko, libat-libat lang. Kaya okay mo ako. Di ba? Hingin mo, mabawal yan. Nung i-brother ala, tuturo ko, libat-libat lang. Kanya niya ako, okay? Patali eh, di ba? Pero nung din anak, normal na rin, anak na rin eh. Di ba? Kalimbawa, tala ka dyan, dumuro yung kanya niya. Tala niya eh. Kala mo, yan pa ka. May mabawal yun. Ako sa primary meeting namin, sabi ko yan yung mga batang patalon-talon o kung ano-ano dyan. Ayan nyo. Anak na rin, ayan. Di ba? Ayan ko. Pero sabi ko, kung makita ko kayo na padaan-daan dito, mapalo ko ka na. May brother alin yung kalakalatingin. Kali tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Huwag yung mga bata. Dali yung mga bata. Di ba? Okay lang yun. Kasi leader ka eh. Aluway na makibalita na ako mo kay GC. Okay yung naisulat, pero iba yung nandito ka. O, halimbawa, wala ka ngayon. O, may kukwento ba niya? Diba? Kaya ako excited kung imit na kayo eh. Dapat, kapilang tamo atin. September, di ba? September, o nang 1 week, at kaya nila ka namang mag-mentor ko ka rin aluwan church. Kaya nila ang church tama. Di ba? Kanya sana naman, photo ka Chukay, excited kayo. Dapat po muna ako, pakisa ka na ako. Ano ay mo muna ako, pakisa kayo. Di ba? Hello? Pastor, kasi, oh, sige, ala na. Forgiven. Next time. Ayun siya tama. Amen? Amen po ba? Okay, so atin tamo mga kabalo? O di ba, ngayon mga sermon tamo pero masaya tamo. Di ba? Ito, ouch, out! Di ba? Kaya anong yaho po kaya kayo, Pastor? At yung Eli, samantala na yun, dalayungan din ng leader yun. Kasi bakit? Ano mo nasabi ito? Ika, sakit ang bunto ka mo. Ika, pili ka, makaluwag ka, makabagal ka mo. Ano nasabi ito? Pero yan ko, sabi ko italin yung mailikog. Kasi yung level ng authority yan pong ano hindi, di ba? Pero alam mo, mailiyakan yan pero di ba? Ali, ipatulo kasi talaga medyo masakit eh. Di ba? Bablas, pero kumayag ko. Amen. Di ba? Eh, wala nga anak na po ito ko correct ala, di ba? Balang paparusan mo lang. Pero wali, puta nga realize na, salamat na. Kasi natin niyang disciple na maging attorney na ngayon, dati ipitali ito. O niya nga realize na ngayon yung attorney na may pasalamat yan. Salamat po mami. Nung ngayon po ngayon ipitang kanita, yung ginabay na yung maging attorney. Sino may buktok na ako O. Yan yung attorney eh. Dati attorney lang wandasan niya. Wow, mahal talaga discipleship eh. Eh, malagwa, masakit, pero rewarding. Oh. Kaya kapag sa loob ng simbahan, nagpa-disciple, naku, retambile, mga sesmobitis mo kanya na. Umayag na lang, tumulit na lang. O, kotang makota na. O, mag-attend ang mentoring, nung mabayang kamitis.
Pastor, mga ako putukin na yun ako lakad. Okay na rin eh. Retang makaya, retang problema, pasok. Halimbawa, o sige, naka-problema, sunduan ka na. Di ba, minsan, ano, Thailand eh. Sunduan na ka. Baka namot ang ulit, pastor. Katad na ka. Di ba? Ay, mga ano, pastor, siyempre makarinig yan, makanyan. Ay, pastor, hindi na kayo nasusunod. Ay, hindi kayo nasusunod talaga, promise. Di ba, yung ginawa na lahat sa'yo, tapos ikaw, sabi mo sa katabi mo, buti na lang nagbago na ako. Di ba? Imagine kung dati ang gawain, si pastor lang at ang asawa niyang may bitbit. Eh ngayon kung may 12 na. Dati si pastor lang nag-evangelize, si pastor lang nagko-consolidate, nag-disciple, nag-raise up ng leaders. Eh kung may katuwang na si pastor, eh nilalago na simbahan. Diba? Dati parang kung ihahalin tulad natin sa isang sasakyan, dati parang one stroke lang na motor si pastor. Diba yung mga sasakyan, yung mga motor, one stroke lang yan eh. Etong la piston, diba? O, makakulay din mo. O, ngayon kapag 12 na o 24 na, 24 valve. O, imagine, ilang lahat ng gumagana. Kaya haba ng buhay ng pastor nyo. Kaya sinausap ko yung mga leader ko, sabi ko, mahal niyo ba ako? Uy, opo, kanburada kayo po. Nung altuldo, ako mag-morning prayer, kami nga doon, Jeanette, mateken tamping ha. May nagal. Ay, ako, pupuring mate. Oo, magkain kayo kay morning prayer. Kaya ako pa mo, nung panahon na yun, matutod ko pa, kailangan na ako migising. Night person ko dati eh. Talibatag. Matutod ko, wala stress. Migising ko, wala 5. O, kaya na ako ipatutod. Kaya wala ang lipang-lipang kung makanya. Kaya paano, whole spirit dito, maliliw ko. Pero dahil naman kinayat, dahil naman, kanyapin minibus ni Church Angeles, eh, Santo Domingo, yung Ninoy Aquino ngayon, yung morning prayer. Ingon ko. Diba? Yung morning moments, diba? Pero sabi ko, okay naman, pero sabi ko, Jen, mateka tagkambing, ikatang lawa ka niya. Gusto niyo pong mamatay yung pastor niyo ng maaga? Pastor niyo? Kapag binigay niyo lahat ng trabaho. Alam niyo anong sabi ng iba? Kanyapin ni pastor lang, parang yung pastor naman eh. O, basahin natin yung wala dyan ha. Tingnan yung Bible nyo. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 12. O yan. Sige, pakibasa kung sino man ang unang nakakita. Ephesians 4:11 and 12. Pakibasa. Kung meron kang Ephesians 4:11 and 12 dyan, kapatid na kingkip. Sige, meron na? O, ika, basahin. Ayun, daming mic. Buksan mo na lang. Oh, sige na. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ayan, sige, tuloy mo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son Anong of God. translation niya? Po? Anong translation? KJV. KJV, no? Meron bang NIV dyan? Meron din po. O, sige. Lagay mo sa NIV, alin. Tere? EHV, tere, ne? Sila mo? O, teeth. Ayan. Tiffany Nam. O, sige. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and pastor teachers yun. to equip Oh, his yun, no? people for works of O, service. sandali, tip. Okay. Kaya yung gifts, sabi, yung iba sabi lang fivefold ministry. Pero ang talagang term, talagang ginamit doon, yung the gift of God to the church. So, ibig sabihin, yung pastor, regalo ng Diyos yun sa simbahan. Di ba pag may regalo ka, ay, gusto ko niya. Alam mo, may regalo siya. Di ba kapag may regalo ka, masaya ka. Nakakamalan may regalo, di ba? Lalo na yung balya. Lalo na nung bagyak at ang tao mahal ng gera. Di ba? So, anong sabi doon?
Ano sabi doon? Basahin mo ulit, direct. Ay, tipan. Sige. 11 po, Pastor, o yung 12? Yung ulitin mo ulit. So Christ Himself Pakinggan gave the natin. apostles. Mag-mic na ka kasi. Yan. O, yan. Sige. Yan. Hello. Yan. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so Ayan. that Tingnan the nyo. body of Anong sabi? To equip People. His people for? Works of service. O, tingnan nyo. So, trabaho ni pastor mag-equip. Amen. Meron ka na ba dyan, Ken? Wala pa. To equip. Para saan? For the works of service or for the works of ministry. Yun ibig sabihin. So, ibig sabihin pala, yung kikilos, sino? Si pastor? So, yung sinasabi ng Bible, si pastor magtuturo. Hello? Tuturuan niya, i-disciple niya yung mga tao para ang mga tao kumilos. Baliktad kasi ang natutunan natin eh. Pastor naman yan ang magdawa. Pastor yan. O, pastor yan po. Mali. Anong sabi ng Bible? Ephesians 4:11. Regalo ng Diyos ang pastor, evangelista, propeta, tagapagturo. Di ba? Para i-equip yung mga tao ng simbahan. At kapag na-equip sila, sila ang kikilos. Kaya kasi ninyo, kapag naiintindihan natin yung biblical discipleship, pag naiintindihan natin yung pag-equip ng pastor sa mga tao, lalago simbahan. Kapag naibalik sa tamang konsepto at galaw ang simbahan, automatic yan lalago simbahan. Imagine, si pastor lang nagdi-devotion, si pastor lang nagte-pray. Eh kung lahat tayo ginawa yun, baka malagay sa Guinness Book of World Records ng church natin. Sa isang linggo, nagdoble ang attendance. Imagine kung 100, lahat yun nag-invite, eh di sa loob ng isang linggo lang, doble kaga. Eh kaya lang, doble halimbawa dumating, si pastor lang inaantay mag-follow up. Eh hindi, eh kung yung 100 na yung nag-follow up, may masasama pa yun. Naintindihan natin. So yun ang biblical. Yung mga nasa isip natin, hindi biblical yun. Si pastor naman, siya, pastor naman yan ang gawa. Ayan o. Yung pastor, yung gift, yung limang gift na binibigay, apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers, to equip his people for the works of Service. Sino gagawa? Sino mag-i-equip? Sino mag-i-equip? Pastor. Si pastor. Sino gagalaw? Sino yon? Sino yon? Si pastor pa rin? Si pastor mag-i-equip. Yung mga in-equip ni pastor, yun ang gagalaw. Pero dahil gusto namin maging modelo, kami din gagalaw. Kaya ako ngayon, kahit 7 na yung churches natin, may pinagpastoran ako doon, may mga disciple na naging pastor na, ako pa rin nag-i-evangelize. Ako pa rin ngayon, may dinidisciple ako ngayon. Kasi baka tagapagturo na lang ako, hindi na ako marunong mag-disciple. Pero yan ang sabi ng Bible. Ito, tingnan nyo. Yung tupa at saka pastol. Bakit tinawag na pastol ang isang pastol? Kasi meron siyang pinapastolan. Tama? Sino ang nagmumultiply? Yung pastol o yung tupa? Ha? Sino nagmumultiply? Yung tupa. Ano ka? Pastor ka o tupa? O ikaw pa lang mo dapat mga. Ano? Alihan na, dapat yung pastor kumilos siya. Alam, wala naman ako lagi ng pastor ng tapat eh. Kasi ang pwedeng magpastor ng tapat ka. Taga-preach ka mo, hindi. Mag-disciple tayo. Balik natin sa tamang galaw. Balik natin sa tamang disenyo. Hello? Hello, masarap na sana ang buhay ko dun sa Baguio. Nakapokus na lang ako sa church namin dun eh. Natin dun eh. Pero hindi lang yun ang responsibilidad ko eh.
Naaalala ko rin kayo dito eh. Alam ka naman kami na lang lumalago doon, kayo, papaano na? Hindi, kasi walang iwanan sa umaangat na simbahan at sa pamilya. Di ba dapat ganun tayo? Kung anong meron tayo, i-share natin sa kapwa natin, sa kapamilya natin. Kasi nagturo ng nanay ko eh, tsaka ng tatay ko. Nung ninong kapatid yung magkasakit, sopay niya eh. Nung ating po sobra, di na nyo rin ang kapatid yung mga kailangan. So, ganoon din sa atin, sa simbahan. Tutulungan tayo. Amen. Kaya nga kahit pumunta na lang, pwede akong magturo sa ibang church na lang eh. May lagkip pa ako dun eh. Oo, pero bakit pinili ko dito? Eh kasi pamilya ko kayo. Amen. Di ba? Kaya ang pagpapasol, hindi pera-pera lang. Amen. Bakit? Eh wala ka pa naman sa church na to. Buo na ang church eh. Kaya hindi mo pwede sabihin, lukan-lukan, nadala ng pera. Hindi naman bahay mana ni Pastor. Hello? Bayo ka pa din ito. Katuling church. Pamilya ka man nawala, mag-exist yung church. Magtuloy-tuloy yung church. Sa church may management. Hindi lahat naman ng mga kinukulit ay napupunta sa pastor. Hindi. In fact, mga pastor pa nga ang mag-tithes at mag-operate. Kasi bakit? Ang prayer ko, lahat ng pastor ng Trubay, bayaman. Amen. I receive. Kung sino nga ang pinakamagandang sasakyan sa simbahan, dapat yung pastor. I receive. Amen. Di ba? Ba, pastor, huwag mga kanya, no? Di ba dapat kanuluhin pastor? Kanunga ba? Ano yan? Niya lang maniwala ka rin, pastor, huli kanuluhin. Yes. Pero ako naman, enak man, ka rin ayaw ko naman, kaya ka rin ang kalulong pastor. Okay lang mahirap ka ngayon, huwag mo lang tagalan. Di ba? Okay lang mahirap ka, huwag mo lang tagalan. Si Janet nung araw, sabi ko, sulat mo lahat ng gusto mo. May niwala naman, sinulat. Amen. Praise God. Sabi ko, ibibigay ko lahat sa iyo, pero hindi muna ngayon. So, regalo ako bilyari na, pero di pa naman ngayon. Amen. Please amen. Hello? Receive. Hello? Kaya tayo sa simbahan, mga kapatid. Kasi pag may series ako ngayon, obedience, di ba? Kapag ginawa mo, naging obedient ka kasi mahal mo si Lord, nagtitiwala ka sa Panginoon, kilala mo ang Panginoon, imposible hindi ka mapagpala. Kahit hindi mo ituro yung pagpapala, gusto mo lalapit sa'yo. Kasi bakit? Kaya sabi ng Deuteronomy 28 eh, kapag ikaw ay sumunod, may ka. Pero hindi tayo susunod dahil sa pagpapala, maling motivation yun. Amen. Nagpastor ako kasi bakit? Narinig ko si pastor sa hirap ng buhay ngayon, buti na lang nagpastor ako. O, di ba? Pastor ka kasi tinawag ka ni Lord. Yeah. Maglilingkod ka kahit walang pumapansin sa'yo, kahit walang nakakaano sa'yo. At least, darating ang araw, pag nakita ni Lord yan, hindi magpapahuli si Lord, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Okay, ganyan to. God is fully committed to a life that is fully surrendered to God. Amen. Ulitin ko English yun. God is fully committed to a life that is fully surrendered to Him. Amen. Ang hirap Tagalogin, nasanay na ako sa English sa totoo. Yung sa mga ganong ano, paano ba Tagalogin yun? Paano ba sa Tagalog yung committed? Diba? Mahirap, di ba? Kaya kapag tayo ay nag-alay ng ating totoong buhay sa paglilingkod, hindi papayag ang Diyos na hindi niya provide ang pangangailangan. Kaya yung mga batang dinisciple ko noon, wala naman akong ibang nais na pag-disciple to, yumaman to, gagamitin sila. Hindi, wala akong ganong iniisip. Ang iniisip ko lang noon, mabago buhay ng mga batang to eh. Nung nabago buhay nila, hindi ako nagbago, si Lord. Nung nabago buhay nila, umasenso buhay nila, naging maayos pamilya nila, ayun, ginagamit sila ng Panginoon para punuan yung pangangailangan ng simbahan at paminsan-minsan nakakatulong sila sa amin. Amen. Hello? Kaya tayo sa atin, di ba, nag-exhort tayo ng tithes and offering sa simbahan, di ba? Alam niyo, kasama sa discipleship yun. Kasi ano sabi ng Bible, pag nag-tithes ka, tatanggalin ni Lord yung curse. Pag nag-offering ka, bubuksan ni Lord yung durungawan ng langit para bubuhos. Tama? Gusto natin na lahat ng tao ma-bless. Pero kapag di natin tinuro mag-tithes,
Yung tithes, hindi yun binibigay, binabalik yun. Yung tithes, returning, wala pa tayong binigay, nagbalik lang tayo. Yung offering, yun tayo nagbibigay. Hello? Kaya nung buhay po si Pastor Paul, sabi po ng mga churches na nabuksan namin, gusto nila magbigay ng 10th of the 10th sa akin. Kasi daw, ako ang pastor nila. Sabi ko, hindi. Dahil buhay yung pastor natin, yung senior pastor natin, inuutusan ko kayo na kay Pastor Paul tayo magbigay ng 10th of the 10th. Nung buhay si dati po. So ngayon, tinuturuan natin ang simbahan natin para mag-guys. Dapat ganun din tayo. Para ma-bless yung gawain. Ma-bless yung church. Kasi, ang goal natin sa pagdidisciple, naalala niyo ba kanina? Hindi lang yung foundation, hindi lang spiritual foundation, hindi lang yung family, kasama finances. Di ba? Kasi ang goal ko sa lahat ng mga disciple ko, walang mahirap. Sa awa naman ng Diyos, yung mga dinidisciple ko ngayon, may mga ilang mga milyonaryo na. At yung iba, on the making. Yung iba, may mga estudyante, yun, tinuturuan ko pa yun. Yung iba, nagtatrabaho, pero tinuturuan ko magnegosyo. Kasi bakit? Hindi na lang basta ano yun eh. Yung stewardship, yung magiging mabuting katiwala na kasama sa discipleship yun. Kaya darating ang araw, kapatid, kung sapat at sakto lang ngayon, magpa-disciple ka lang sa pastor mo, sumunod ka lang sa tinuturo ng Bible, hindi ka mananatiling ganyan. Oo, meron mangyayari sa buhay mo. May resulta. Dati ang araw ito, di ba? Lahat yan, mga 4 wheels nang nakapark. Kasi bakit? Kaya natuto ng nag-ties, natuto ng nag-offering eh. Nagpa-disciple na umayos na ang buhay. Ano pang dahilan para hindi bumuhos ang pagpapala mula sa langit? Hello? Ang sarap yata kung balikan mo Kim yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang sarap yata kapag napapaligiran ka ng mga reliable person. Di ba? Yung kapag nakasama mo yung mga team mo, alam mo reliable. Alam mo hindi sakit ng ulo. Alam mo hindi mga pilay na magpapabagal ng galaw na gusto ng Diyos. Di ba? Sino gusto maging reliable? Disciple. Number 1, sulat mo to, wala dyan sa outline ko. Pray for your pastor. Para maging reliable ka, pag-pray mo yung pastor mo. Kasi di ba kapag pinag-pray mo yung pastor mo, hindi man siya perfect, pero hindi ka man malapit sa kanya, pero pinag-pray mo pa rin hanggang sa mapalapit ka na rin sa kanya. Alam mo kung may kinaiinisan ka, pag-pray mo ng pag-pray para mawala yung inis mo. Oo, ganun yung sikreto doon. Oo. Tapos, ito pa. No, number 1, pray for your pastor. Pangalawa, obey your pastor. Alam mo sa mag-asawa, kapag kinokontra mo ng kinokontra yung asawa mong lalaki, hindi gumagaling yun na mag-lead ng tahanan. O if you want to make your husband to be a good leader, mag-submit ka. Huwag ka naman magsimba. Sabi ni Pastor, mag-submit eh. Huwag naman yun. Kasi dapat tumayo ka sa pananampalataya mo para sila, pamilya mo, ay makasama mo rin. Amen. Diba? Kailangan may wisdom ka rin. Diba? Magaka ka, huwag mo sundan. Kasi bakit? Hindi tama yun. Diba? Mahupit ka. Hindi, huwag mo sundan yun. May isip ka naman eh, di ba? Yung pagkakasala, huwag mo gawin yun. Makakapagpalayo kayo, huwag mo gawin yun. Pero sa mga ilang bagay, kasi mas lalong nagiging magaling na mag-lead ng pastor mo pag nagpapasakot ka. You want to make your leader or your pastor to be a good pastor? Di ba? Be a good follower. Amen. Oo. Pag-pray, tapos mag-obey, mag-submit. Gagaling sila maging pastor. Yung asawa mo kaya hindi nalilid yung pamilya mo. Kasi bakit? Kontra ng kontra eh. Kahit kabayaan mo minsan, mag-lead. Di ba? Isang leader. Di ba? Kaya minsan, di ba? Hindi yan nadadaan sa mataas ang pinag-aralan. Amen. Kaya pastor, magkamali mag-English lang na yan. Hindi naman nadadaan sa English yung pagkain. Di ba? Pupunta ka naman sa langit kahit wrong grammar ka. Di ba? So, okay lang. Try mo kasi katayin na. Di ba? Amen. Hirap naman. Kahit pagkamali ka. Di ba? Okay lang yan. Langit pa rin tayo. Hindi naman mabubura yung pangalan natin sa aklat ng buhay dahil wrong grammar tayo.
wrong pronunciation. Amen. Di ba? Amen po? Amen. O, kung gusto natin maging magaling ang pastor natin, maging reliable disciple tayo. True. O ano pa? Make yourselves available. Amen. Make yourselves available. Kapag kailangan ka ng pastor mo, maging available ka. Amen. Kasi hindi ka naman niya tatawagin kung hindi ka karapat dapat tawagan. Di ba? Ibig sabihin kaya, gawin mo available sarili mo. Make yourselves available. Halimbawa, kahit ikaw ang pinakamatindi, kapag hindi ka naman available, ano mangyayari? Amen. Minsan tinitest lang tayo ni Lord. Di ba? Tetest tayo ni Lord. Kung gagawin mong available, kaya mo bang isang tabi yung gagawin mo kasi may pinapautos si pastor? Sabi ko nga dun sa isang disciple ko, anak, paano kaya kapag naging milyonaryo ka na, kaya mo ba bang magwalis? Kaya mo ba akong i-massage? O yun naman po, sabi. Makikita natin, sabi. Pag ba tinawag kita, pupunta, sasagutin mo pa ba kaya? Kasi napaka-busy mo ng tao. Make yourselves available. Amen. Ang reliable person, hindi lang nagsising, nagre-red line. Ha? Minsan ayaw mong buksan kasi bakit? Manutos na naman kanya. Ba't hindi naman pakisuyo? Hindi. Yung tunay na disciple, hindi lang nagsising, nagre-reply sa text. At sa tawag. Amen? May natututunan tayo? Ha? Yung reliable disciple, nagpapareview, Amen. nagpapakorek. Hello? Pag nire-review ka na, wala ko. Pero, sino pong gustong maging reliable disciple? Amen! Okay nga. Dapat, wala mo yun naman iba taking gasbook eh. Mani ba ta naging ingarong? Ha? Sino pong gustong maging reliable disciple? Amen! Alam niyo, pag binasa niyo, tinuloy niyo yan, huwag na natin tutuloy kasi bakit? Oras na. Okay. Ang naging example doon yung sundalo. Amen. Tapos yung farmer. Tapos yung paligsahan sa tangko. So, kapag sundalo, alam ba, ating labanan. May tutundo ko ba? Ganun ba? O may practice ng drill. Hindi kayo na pa. Maliliyo ko. Diba? Hello? Diba? O may labanan na. Magwinta na, mag-disciple ka na, mag-follow up ka mo. Sabi man yan, malagyan ng Netflix. O yung farmer naman, di ba? Sa panahon ng nagtatanim, kasi bakit? Di ba yung mga farmer, di ba wala namang patubig nung araw, umaasa lang sila sa ulan. Pero ngayon, di mo na maasahan ng may global warming na eh. Di ba iba na yung klima? Dati sa oras ng pagtatanim, magtatanim ka kasi bakit? Yun ang araw. Di ba? Pag magbilang ka ng tapos dadating yung ulan, tapos pag harvest time na, malago na yung tinanim. Di ba? Alba yung farmer, mananamta na. Busy ko. Yung takbuhan. Mag-practice ka na, mag-umpisa ka na, mulahi. Ako ready. Kaya ako rubber shoes. Ikain na mo. Hello? Alam nyo, yung mga ibang bagay, wala tayo ngayon. Pero hindi dapat ang maging dahilan para mapigilan tayo. Yes. Alam nyo, nung nagme-mentoring po ako dito sa Pampanga. May mentoring po ako dito sa Pampanga noon. No? Alam nyo, magagas ako papunta uwi dito. Yung sasakyan ko pa noon, yung L300. Botang pauli na ako Baguio, kong beses magpainawag yung mundo. Kasi bakit? Mag-overheat yun. At ibang time na leko keng mga yan, ako bahalo. Susulpit pala yung tubig. Leko keng radiator pa kanya, titak na ako may silabalo pa. Sinuliya ba naman ka kanya? Sabi ko, Lord, salamat po. Pero hindi ko ginawang dahilan yun para hindi bumaba, para mag-mentoring. Pinalitan ni Lord ng Delika. Di ba? Sabi ng mga kaibigan, Delika yung sasakyan mo, delikado. Nangyayamaling na kayo. Di ba? Ilang yung base pega wire ko, masisira yan, masisira.
Di ba? Kahuli ko kayo, ako si chicks ko, wala mo, litsunan na ako makaya kasi nakapali eh. Di ba? Tapos, di ba? Dinanda ko 1.5, di ba? Sakto yang kay, di ba? May uli ako, pamisadsad eh. Pero hindi ko tinignan yun. Amen. Amen. Mahirap eh, pero dahil totoo yung ginagawa mo, tama yung puso mo, nakikita ni Lord. Kaya, yung pinalitan ni Lord, yung mas komportabling sasakyan. Ang na magpainawa, uling mag-overheat siya. Magpainawa ka, uling magmerienda. Diba? Lalo na nung abe mo rin anak, okay, may nga no, okay, mga pinanti mo, baradot mo na rin. So, anong sinasabi ko? Huwag tayong mapigilan dahil dun sa kakulangan natin. Amen. Gamitin natin kung anong meron tayo, maging tapat tayo. Maging reliable disciple tayo. Sana kapatid, hindi ka na maging sakit ng ulo ng pastor mo. Hindi ka na yung kagaya ng pilay na magpapabagal lang galaw para sa pag-usad ng vision. Pag sinabi ni pastor, may meeting tayo, mag-evangelize tayo, mag-cell group tayo, magpaturo ka. Alam mo, hindi mo alam paano gawin. Tuturuan ka ng pastor mo. Amen? May natutunan po ba tayo mga kapatid? O paano maging reliable disciple? Una is Pray for your prayer. pastor. Pag-pray mo yung pastor mo. Pangalawa, Pray. o mag-obey. Mag-submit. Okay? Ano yung kasunod? Make yourselves available. Ano yung kasunod? O accept mo yung correction tsaka review. Amen? Kapag lumalapit si pastor, pag nire-review ka, magpasalamat ka. Salamat po, nire-review nyo ko. Last ko na pong papagatitin. Baka na yung nasasabihin mo. Diba? Hindi ganoon. Goodbye. Kasi diba, mga nanay, pakitaas ang kamay ng mga nanay, tatay, pakitaas. Ba't mo sinasabihan yung anak mo? Kasi ayaw mo siyang manatili dun sa mali. Kaya pag kinukorek ka ni pastor, mahal ka niya. Manasakit ka, normal mo, pero dapat mangibabaw ka mura na. Amen. Alam niyo po, pag binibless ako ng mga leader ko, yung mga binless na ni Lord ngayon, alam niyo na sinasabi ko sa kanila, ay akapin ko yan. Salamat ha. Binibless ka na ni Lord. Salamat dito sa blessing yung love gift mo. Di ba, pag nagbibigay sila ng first fruit nila, i-bless ka pa ni Lord. Alam mo na, mas lalong lumalakas ang loob ko na itama ang buhay mo para mas lalo ka pagpalain ni Lord. Amen. Kaya, yung iniisip nila, binibigyan nila ako, at alakas ako kay pastor, hindi. Kapag gano'n ang nasa isip nila, manghihina sila. Kaya hindi ibig sabihin, malakas kayong mag-test, malakas kayong mag-bless, malakas na kayo, hindi. Ako, ang sinasabi ko, mas binibigyan mo ko ng responsibilidad at karapatan na parang mas lalo itama ang buhay ko. Amen. Amen? Kaya wala lalaki. Sa discipleship, wala lalaki. Amen po? Gusto niyo pa po ba ng mag-church? Isa ako pa pong maging leader? Isa ako pa pong maging disciple? O yan, dapat maging reliable disciple tayo. Amen? Pag nagpa-meeting ay pastor, atyo ko. Haluay kang pastor, yung kaluluwa ko atyo kayo. Ewa may pag-ghostbuster, pastor. Hello? So, gagawin mong available na sarili mo. Amen? May natutunan po ba tayo? Lahat po tayo tumayo.